Pag-usapan natin to, no, game. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, gumagawa na po ng mga desperate moves itong si Marcoleta. So, kanina po, naglabas po ng video si Digong na pinopromote niya personally si Marcoleta. At tandaan niyo mga kababayan, di ba? Malaki po yung chance na si Marcoleta po umatras na naman sa pagkakataon po na to. Anong reason? Para ma-save ang muka ng Iglesia ni Cristo. So pag-usapan natin to kasi si Cheryl INC to Kaya so sabi dito ni Marcoleta, no? Gusto ko talaga siyang Rodante Marcoleta maging senador. Dagang salamat former President Rodrigo Duterte sa inyong pag-endorso at suporta. Kunwari ka pa Marcoleta, inutusan mo yan Alam nyo, kasi alam nyo, uso to sa amin Ay, kunwari endorse mo ako pero inutusan kita, request ko sa'yo. Ang totoo niyan, mga kababayan, di ba? Hindi naman magsasalita si Digong ng ganyan kung walang inutos si Marcoleta. O, tinan mo naman mukha ni Digong, wala nang kilay. JL pala, si Cheryl. Sabi mo kasi dati sa akin. Okay, JIL daw siya. Tinan yung mukha ni Digong. Ayoko sabihin mo lapit ka na mamatay, pero sana wag muna. Okay, so ngayon papakinggan ngayon natin itong sinabi ni Digong. Dita natin, bakit copyright tayo ni Marcoleta. Game ito. Mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Pagpatuloy daw natin yung suporta. Paano kung hindi ko sinusuportahan? Hindi pagpapatuloy ko lang din yung hindi pagsuporta sa kanya. Ganun na tayo. Senator Marcoleta. Tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Alam nyo lang meron kay Marcoleta, yung meron na sa kanya, paninindigan. Ayun lang meron sa kanya. Talagang pinanindigan niya na po talaga na maka-Duterte siya. Pero sa tingin nyo ba, sapat ba na dahilan yun para manalo siya sa eleksyon? Ang problema kasi ni Marcoleta, maka-Duterte po talaga siya. At base po sa survey mga kababayan, maliit na lang po yung porsyento ng mga Duterte supporter. Mamaya, pakita ko mamaya. Pati may mas bright sa akin yun. Sa totoo lang. Mabuhay. Marcoleta, iboto ninyo. Mabuhay. Parang walang kabuhay-buhay, no? Dapat pag sinabi mong mabuhay, dapat may buhay din. Mabuhay. Dapat pag sinabi mong mabuhay si Marcoleta! Dapat ganun, di ba? Mabuhay. Lalo namin hindi boboto yan. Walang kabuhay-buhay So ngayon mga kababayan, tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Kung meron mang si Marcoleta na pwede niyang ipanlaban para manalong senador, meron siya paninindigan. Ang problema, hindi naman lahat na may paninindigan tama. Kasi una sa lahat, tinan nyo naman to. Saan na ba yan? Ito. Ito Ito yung huling survey pero wala pang bagong survey bukod dito, no? So, Okta Research, Pro Marcos Filipino up further in quarter 3, 2024. Pro Duterte down. October pa to. 2024. So, paano pa ngayon? Teka, hindi ko pala napakita. Sorry, pakita ko muna. Ito pala. Sorry. Di ba? Wala nang lakas rin na July, no? Dapat sa next time, dapat mabuhay si Marcoleta! Dapat ganun. Di ba? Yung nga lang, di mo na nga kaya Di ba? Itaas mo nga yung kamay mo, baka di mo na nga rin kaya di ba? So ngayon, ang point ko dito, Marcoleta, di ba? Ang problema sa'yo, kumukuha ka ng political capital kay Digong kung kailan pabagsak na.
Pabagsak na po si Duterte, mga kababayan. Pabagsak na po siya. At hindi po talaga wise, di ba? Kung wala kang political capital, nakakapit ka pa kay Duterte. Kung kailan palubog na yung bangka. Oh, wala ng power ang manyakis. Oh, pro Marcos Filipinos up further in quarter 3, 2024 pa ito ha. Oh. So, basahin natin to ha. So, sabi dito. Oh. Based on the tugon ng masa, 'di ba? Survey issued Monday, 38% of adult Filipinos identified themselves as pro Marcos. Tumaas ng 2%. 'Di ba from the second quarter. Meanwhile, adult Filipino identifying themselves as DDS were at 15% or 1% lower from previous survey. So, ibig sabihin nun mga kababayan, sa 100 Pilipino na botante, 15 na lang po ang sinasabing sila ay pro Duterte. Tapos 38 naman po yung sinasabing sila po ay pro Marcos. Tapos ang gagawin na ngayon ni Marcoleta, kakapit pa talaga doon po sa palubog ng barko na si Duterte. Hindi ka ba nanalo niyan? At ang point dito mga kababayan, malaki po yung chance na baka maulit yung ginawa po ni Marcoleta noong 2022 na umatras. Umatras si Marcoleta. At anong reason ni Marcoleta? Alam niyo ba kung anong reason? Alam niyo ba kung anong reason ni Marcoleta kung bakit po siya umatras noong 2022? Nagapak sa survey. Inamin niya yan. Oh, sabi niya dito. Yan oh. Ito official letter niya ito Oh. Marcoleta withdraws from the Senate race. Oh, sabi niya dito, nakalagay naman dito. Oh. Citing poor showing in running surveys conducted by various pollsters, Marcoleta said that the fighter in me should also be brave enough to read in writings on the wall. Let's call a spade a spade. O, di ba? So, ngayon, sa baba pa pala, sabi pa dito, Marcoleta thanked President Rodrigo Duterte for encouraging him to run for senator for his trust and for his positive and generous endorsement together with his efforts of PDP Laban and the People's Reform Party, PRP, who also adopted him lately in each senatorial candidate. So, malinaw mga kababayan na si Marcoleta po talaga, kaya pala siya naisama sa unity team dahil nga po kay Sara. Kasi nagpasalamat siya kay kay PBB, kay Duterte siya nagpasalamat So, ano bang point ko dito mga ka-streetwise? So, ang point ko dito mga kababayan, di ba? Kung ang reason po ni Marcoleta noong 2022, kung bakit siya umatras dahil po sa mababang survey, malamang ngayon din pa mangyayari po ngayon. Aatras din po yan. Oh, di ba? Tingnan nyo to. So, bakit? Kasi, kung titinan po natin yung survey, survey po ito nung umatras si Marcoleta. Di ba ito April 22, 2022. Isipin nyo, isang buwan na lang mga kababayan. Isang buwan na lang eleksyon noong 2022. Doon po umatras si Marcoleta. Di ba? Oh, ngayon, ito po yung survey nung pag-atras ni Marcoleta. So, number 1 si Rapi Tulfo. Di ba? Akala ko nga, magna number 1 si Rapi Tulfo, yun pala, naging Robin bigla, di ba? Oh. So, ngayon si Marcoleta po is nasa number siya? Ito, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 19, 20, 22. Ayan Pang number 22 po si Marcoleta. April 2022, nung malapit na po yung eleksyon. Pang number 22 po si Marcoleta. Ngayon, pang ilan siya ngayon? Ngayon, Marcoleta ito, bago to. January 2025. Pulse Asia naman ito. Marcoleta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow! Putangin na yan, number 21. Lahat na ginawa mo, number 21 ka pa rin. Oh. Lahat na ginawa mo Oh. Sumipsip ng utin ni Digong, naging pro Duterte, di ba, nag-pro China ka pa, sumayaw ng Macarena. Oh.
naging PDP laban ng endorsement ng PDP laban, 'di ba? Sumama sa INC rally, lahat na ginawa mo, number 21 ka lang. Noong 2022, number 22 ka naman. Oh, sa lahat ng effort mo, ang nangyari lang, umangat ka lang ng isa. Ibig sabihin nun, ayaw ng mga tao sa'yo. Oh, tangin na yan. Number 22 noong 2022. Ginawa na lahat. Para nag-improve nag-improve one slot, number 21. Oh. Ano problema sa Marcoleta? Sana ang ginawa mo na lang sana, gusto mo pala tumakbong senador, 'di ba? Sana kumapit ka doon sa 38%, hindi doon sa 15%. 'Di ba? Oh. Kulolat! Kulolat ka, baka nang ina ka. Wala yan. Sagip-sagip party list ka pa nga, sarili mo nga, hindi mo nga masagip. O, so ngayon, ito. Oh. So ngayon, mga kababayan, alam nyo kasi, kapag si Marcoleta po, hindi po umatras at matalo po siya sa eleksyon, masisira po yung ilusyon at yung optics po ng INC. Tingnan nyo to oh, 2022 ito INC, Marcoleta backed by black voting, religious sects, Brother Mike, Pastor Kibuloy. So tatlong religious sekta na po ang nag-endorse kay Marcoleta noong 2022. INC, si Brother Mike Bilarde, at saka si Kibuloy. Number 22 pa rin po siya sa survey. O tapos ngayon, ano na ngayon? Ganun pa rin, INC, Brother Mike, Kibuloy, number 21. Alam nyo kasi ang point dito mga ka-streetwise. Hello po, Mamita Star Talk, maraming salamat. Alam nyo kasi mga ka-streetwise, no, ang sinasabi natin dito, pag si Marcoleta po hindi po umatras, masisira po yung ilusyon at yung optics po ng Iglesia ni Cristo na kaya po nila magpanalo ng isang politiko. Nakuha nyo yung point ko mga kababayan? Kasi mga ka-streetwise ito Naalala nyo yung rally ng INC noong January sa Luneta? Ang daming tao nun. 1.5 million ata pumunta nun. Pumunta ako nun. Ang daming tao nun. Di ba? Hindi pa maglalakas ng loob yung INC po na yan, nagawin po nila yung rally po na yan, kung wala silang pinanghahawakan. So ano ba pinanghahawakan nila? Ang pinanghahawakan po nila, ganito kami kadami. Kapag kayo ay hindi umayon sa amin, itong karaming tao po na to, hindi boboto sa inyo. Ayan po ang gustong ipakitang optics po ng Iglesia ni Cristo, na kaya nila magpanalo ng isang politiko. Ang problema, pag sa Marcoleta po hindi po atras at natalo, bagsak po ang optics po ng Iglesia ni Cristo na kaya nila magpanalo ng isang politiko. Tandaan natin mga kababayan, ng INC po talaga, aminin man natin o hindi, di ba? Malaki po ang impluwensya nila sa politika because of the optics na kaya nila magpanalo ng isang kandidato na politiko. Kung si Marcoleta po ay matatalo, mawawalan po ng credibility yung optics po ng Iglesia ni Cristo na kaya nila magpanalo ng isang politiko. Agree ba kayo doon? So ngayon, kung hindi po tataas ang survey ni Marcoleta, ibig sabihin nun, hindi kaya ipanalo ng Iglesia ni Cristo ang isang senador. So ngayon, ano mangyayari? Ang iisipin ngayon ng mga politiko, wala naman pala yung Iglesia ni Cristo na yan Tinakot lang pala tayo ng mga yan na kaya nila kaya nila magpanalo ng isang politiko Di ba? So ang ending nito mga kababayan, kung hindi po talaga atras si Marcoleta, mapapaya ang Iglesia. Wala na pong panlaban ang Iglesia ni Cristo tuwing eleksyon. At tandaan natin, di ba? Kumukuha po ng pabor ang Iglesia ni Cristo sa politika. May mga pabor din pong hinihingi yan. Di ba? May mga pabor pong hinihingi yan. Subukan nyo i-research. Kung sino yung mga INC member na ina-appoint. Iisang pwesto lang po sila. Isang pwesto lang po yan. Kaya po sila na-appoint because of the politics. Kung wala na sila panghahawakan,
dahil kay Marcoleta, di wala. O, di ba? So ngayon, ang point dito, kung hindi po talaga mananalo si Marcoleta, kung hindi po tataas sa survey si Marcoleta, atras po to. Sigurado po yan. Well, actually, magaling naman si Marcoleta. Magaling naman siya. Ang problema lang sa kanya, hindi maganda yung strategy niya. Dapat kasi approachable ka. Dapat. At dapat, syempre, bilang isang politiko, dapat alam mo kung saan kakakapit. At malamang, ayan din po, kung ano po yung naging problema ni Marcoleta, ayan din po magiging problema din po ni Colonel Busita. Di ba? Oh. So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, so kayo ba, naniniwala ba kayo na kung hindi tataas sa service si Marcoleta, naniniwala ba kayo na aatras din po siya eventually? Abangan natin. April, isang buwan bago mag-eleksyon. Abangan natin yun. Di ba? So yan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content.